bago ko ipaliwanag kung ano yung PCOS, disclaimer lang po na I am not professional po. And gusto ko lang i-share kung ano yung meron ako, kung ano yung nalaman ko about sa PCOS. Na sinabi ng aking OB-GYN. And PCOS is polycystic ovary syndrome na madalas na meron, halos lahat ng ngayon ng babae ay meron. Siguro dahil sa mga kinakain natin like fast food, yun, puro mamantika, puro may preservatives, yun. So, to cure PCOS, actually wala pang gamot na makakapag-cure ng PCOS. It's all about yourself, na kailangan mo mag-exercise to lose weight. At least 5 kilograms will help you to mawala yung PCOS. So, you need to eat healthy foods, iwasan yung mga fast food, mga junk foods, mga may preservatives, sodas, gano'n. So, for short, kailangan natin maging healthy yung lifestyle natin. So, since I'm married na last February 25, so, syempre, gusto na namin magka-baby. So, we're conceiving a baby. Then, we decided to go to the OB-GYN check. Ayun nga, nung nagpunta kami sa OB-GYN, so, dito lang malapit sa chef, malapit lang, kaya, sabi ko, hindi naman masama siguro mag-check kung bakit hindi ka magka-baby agad. So, nag-check kami, din nalaman ko nga na, ayun nga, na may PCOS ako. So, hindi naman ako natakot nung nalaman ko kasi bago pa ako magpa-check up, nagsumali ako sa mga group dun sa Facebook. Mayroong mga group na may mga PCOS sila, may mga polycystic ovary sila. So, hindi ako natakot kasi nabasa ko na hindi naman to harmful. So, pero masama din siya pag pinabayaan mo. So, kailangan mo talaga maging healthy. So, paano mo nga ba malalaman kung may PCOS ka? Siyempre, magpapa-check up ka sa OB-GYN. So, magpapa-transvaginal ultrasound ka. Correct me if I'm wrong. Nakalimutan ko yung term. Kasi yun, magpapa-check ka, pa-pap smear, ganun. Pero para malaman talaga kung may PCOS ka, is number 1 is yung ultrasound sa ovary. So, sa akin nalaman siya. Ano ba itsura ng ovary kapag polycystic siya? Ito siya. Nakita nyo may mga follicles dyan. I'm not sure hindi ko masyadong matandaan, pero nung sinearch ko sa internet, yan yung lumalabas ang itsura kapag polycystic ovary. Then, malalaman nyo rin siya sa result ng findings. Yan, sinacheck ko lang. So, nakalagay dito na normal size unreverted uterus is likely thickened endometrium and polycystic ovaries. Tingin, wala nakalagay dito kung right or left ovaries yung meron yung polycystic, but I think both ovaries. Sa mga kababaihan na makakapanood nito, kahit talaga ka pa or you're not ready to have baby pa, or gusto mo magka-baby, or gusto mo lang malaman yung health mo, pwede kayo magpa-check up sa OB-GYN. Kasi mas maganda na yung maaga pa lang malaman mo na. Paano nga ba malalaman? Or ano yung mga signs na may PCOS ka? So, sabi sa akin, yung mga nabasa ko, na-search ko, ako kasi, na ko siya, parang naramdaman ko or nalaman ko nung nagsisearch ako kasi halos lahat ng signs meron ako. Unang-una, yung irregular period,
Yung iba naman hindi talaga nagkakaroon. So, yun yung mga polycystic ovary sila. Ako kasi irregular ako. Then, meron talaga hindi nagkakaroon pero buti na lang kahit pa paano nagkakaroon ako. Pero wag kayong mag-alala kasi marami akong na-encounter, mga nabasa na kahit di sila nagkaroon, nawala yung PCOS nila. So, yung iba naman, numinipis yung buhok, tapos naglalagas yung buhok. Isa yun sa mga signs na may PCOS ka. Then, yung nagkakaroon ka ng buhok sa mukha or sa ibang part na hindi naman dapat tinutubuan, and kumakapal yung mga buhok mo dun sa ibang part na hindi naman dapat tutuan. Katulad dito, yung iba naman dito nagkakaroon ganun. Yung mga excess hair, pwede rin mga high bloods, yung mga weight gain, yun yung isa sa napansin ko na hindi naman ako ganun kalakas kumain, pero tumataba ako. Tapos kapag PCOS ka pala, mahihirapan ka mag-diet. Kahit nagda-diet ka, hindi basta-basta mag-lose yung weight mo. So, isa pa yung stress. So, kailangan happy lang tayo. Kahit na malaman mo may ganito ka, you don't have to be stressed kasi hindi naman to harmful. Kapag tinulungan mo yung sarili mo, isa pa yung depression yun. Lalo pag nalaman mo, paano na yung acne, yung tinubuan, yung kung hindi ka naman acne prone skin, tapos tinutubuan ka ng acne, yun baka isa na yun sa sign na pwede kang may PCOS. So, mas maganda kung magpa-check up na lang kung may nakita ka or meron kang naramdaman na isa sa syndromes na sinabi ko. Yung mga sinabi ko is isa lang yun sa mga na-research ko. Tapos, sabi nila, kapag may PCOS ka, yun nga, makakaramdam ka ng fatigue, tapos yung oily face, isa yan sa mga signs ng may PCOS, yung pagiging oily mo sa face, yung sobrang oil, excess sweating yan, at infertility, yan yung number 1. Then yung hormonal imbalance, tapos yung parang antok ka, tas hindi ka makatulog ng maayos. Yan yung mga isa sa sign. Ano ba yung nagagawa ng PCOS sa ating ovaries? Ni-research ko siya, then ayan siya. So, sabi dito, yung development ng eggs natin is nag-i-stop. Hindi ko lang sure, pero yun yung, hindi kasi ako marunong magbasa ng mga ganito or tumingin ng ganito, pero tingin ko yun. Yung mga follicle, nag-i-stop siyang mag-develop. Nagiging immature yung mga follicles. So, ano nga ba yung mga iniinom kapag meron kang PCOS? So, sa akin ang nareseta ni Doc, hindi ko pwedeng sabihin lahat since I'm not a doctor and I'm not an OB-GYN. So, wala akong karapatan mag-reseta ng gamot. So, ang maipapayo ko lang is yun, punta kayo sa OB nyo para maibigay sa inyo kung ano yung gamot na tama. Pero ano nga ba yung iniinom ko? Hindi ko pwedeng sabihin lahat, pero meron akong isang pwedeng sabihin sa inyo or advice na pwede nyong inumin na kahit walang reseta ni doktora or ni doc. So, ang iniinom ko is yung folic acid. If you're familiar, hindi siya harmful. So, kahit hindi ka pregnant, pwede kang uminom. Kung pregnant ka, pwede mo rin siya ituloy. Hindi ko lang sigurado, huwag kayo mag-base dito sa video na to kung iinumin nyo ba yun or hindi. Mas maganda kung mag-check ka. Hindi ko alam kung nireseta sa akin yung doktora ko, ng OB-GYN ko, dahil yun yung kailangan ng katawan ko. So, mas maganda pa rin pag magpa-check up ka. Baka kasi iba yung ibibigay sa yung gamot na iinumin mo, yung maintenance mo. Kasi iba-iba kasi yung katawan natin Kasi katulad ako, iba yung sign sa akin, oily face, weight gain,
tapos yung irregular period, paano kung iba yung sign sa'yo? So, magkakaiba tayo ng mga signs. So, magkakaiba rin yung gamot na ibibigay sa atin pang cure ng PCOS. So, masyado na mahaba yung video na to. Tingin ko i-end ko na tong vlog na to about sa PCOS. Pero I will update you about this. Next week, I will having my check-up to OB-GYN kung ano, i-check nila kung okay na ba yung ovaries ko, kung nandito pa ba, kung tataasan ba yung dosage na iniinom kong gamot. So, ayun. Okay, mag-alala, i-update ko kayo. Thank you sa panonood and sana nakatulong ito sa inyo. And happy Easter Sunday!